O eto naman, eto pa isa. Diyos ko po, may namatay. May namatay na isang tawag dito, Marcos loyalist na vlogger. Sige, pag-usapan nga natin 'yan. O kasi nakita ko sa social media, nakita ko sa social media na may namatay. Sabi ko, sino namatay? Nung nakita ko kung sino yung namatay, sabi ko, yan pala. Yan pala. Okay, o sige, ganito. Bibigyan ko kayo ng isang background kay Percy Lapid. Si Percy Lapid, hard-hitting 'yan. Si Percy Lapid, grabe, matalino man yan, magaling man yan. Talagang, pag pag bumanat yan, may, yung kanyang mga topic, yung kanyang mga discussions, maayos yan. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Ewan ko sa langit mapupunta yun. Pero ang dami rin taong siniraan mo. Bago mamatay yun, mantakin mo broadcaster na yun. Mula bata pa siya. Hindi naman mula sanggol, ha. Mula nung siya ay pumasok ng mula nung siya ay palagay ko mga nasa mga 20 anyos, ganyan, 25 anyos, nasa industriya na siya ng pagbo-broadcast. So naging hard-hitting siya at kilala talaga siya na bumabanat sa mga politiko, pero hindi lang politiko binabanatan niya. At saka yung manner ng pagbanat niya sa politiko, sagad. Sagad, pati anak kasama. Pati anak damay. Kaya mga tatandaan ko, binanatan din yan si Rodrigo Duterte, matindi yan bumanat kay Bongbong Marcos. Matindi yan bumanat kay kay Boying Rimulya. Siya nga ang nagtumawag kay Boying Rimulya na Cinderella man at saka Bonjing eh. Oo, at kinall out niya yan. Nasabi niya, ikaw, sasampal-sampalin ka ng tatay mo kung buhay yung matino yun, ikaw hindi. Siya din ang nag-expose kay Boying Rimulya patungkol sa pogo activities ng pamilya nila. Siya din. Actually, 4 days before mamatay si 4 days before mamatay si Percy Lapid, ang binabanatan niya noon si Boying Rimulya. Tapos si Boying Rimulya nag-imbestiga. Tapos huminto na lang yung kanyang investigasyon nung lumitaw yung pangalan ni Bantag. Kaya ngayon wanted si Bantag, siya maligtas. Si Boying 'yon ha. Lahat binanatan noon, si Bantag binanatan noon. Okay, siya daw si Bantag, mayaman daw ganyan, may mga kabayo ganun. Basta matindi yung bumanat. Ito pa matindi. Bumanat yun kay Isko Moreno. Hindi naman siya inaano ni Isko. Pero bumanat siya kay Isko. Matindi kasi hardcore na dilawan kasi yan si Percy Lapid. Nung binanatan niya si Isko, pati ba naman yung anak dinamay? May anak kasi si Isko na chubby malaki-laki pisngi. Lahat yun, pati yung binanatan niya. So, sobrang below the belt. Alam nyo, kinausap ko nung namatay yun, kasi nga alam ko na binabanatan niya si Isko. So, nagkaroon kami ng meeting ni Isko. Sabi namin, Isko, nag-meet kami. Kasi ganun si Isko, bigla siya nagpapatawag. Tara, punta naman kayo dito sa akin. Dalawin nyo naman ako. Pupunta kami. Papakain nga lang sa amin ng Skyflex tsaka kape. Kape na nakalagay sa styro. Di man kami bilan ng Starbucks. Ito naman si Isko kasi. Pero ganun, sa amin wala yung kaibigan eh. Pero ibibisto ka namin, kuripot ka talaga. Wala kaming nakuha dyan kay Isko kahit sang kusing. Gusto ko lang malaman ninyo, kaibigan namin yan. At tinatrato niya kaming kaibigan. Kasi kapag binayaran ka na, hindi na kayo magkaibigan, magka-transaction na kayo. Ganun kasi kami mga banateros na kapag tinawag ka namin kaibigan, may pera o wala, magkaibigan tayo. Mas maganda nga yung walang pera. Yung kwentuhan lang. So pupunta kami doon, kwentuhan, ganyan. Skyflex talaga, literal. Hindi man lang croissant ng French baker. Wala talaga as in Skyflex. Maswerte kapag may mani. Pogi-pogi pa naman. Tapos yung styro cup na kape. Ganon. Hindi man lang Starbucks, Coffee Bean o kung ano man. Pasensya na, Yormi kaibigan ka namin pero yun naman talaga pinapakain mo sa amin eh. Nakaranas na ba ako kay Isko na pakain ako ng masarap? Hindi pa. Hindi pa talaga eh. Hindi pa. Kasi madalas naman sa politika naman kami nagka-connect dahil kinampanya namin yan nung nakaraang eleksyon noong 2022. Sumasama-sama lang naman ako. Kasi siya, yun yung politika ko, yun yung gusto ko eh. So kahit ayot sa gusto niya, pagka kung saan siya merong mga rally, nandun ako. Nagsisimula pa lang ako ng mag-vlog eh. So ayos sa gusto niya. Pero in-acknowledge naman niya. Sabi niya, Boss Dada, I appreciate what you're doing. So hindi ko naman yun ginawa para magpapansin sa kanya. Ginawa ko lang yun kasi gusto ko siyang tulungan kahit hindi naman siya humingi ng tulong sa akin, hindi naman kami magkakilala. Pero nagkakilala na lang kami nung nakita niya yung dedication ko sa pagko-content tungkol sa kanya. So binayaran ba ako ni Isko kahit sang kusing wala. Kaya niya ako nang mababayad ng pamasahe ko. May trabaho pa ako noon eh. Kaya pumupunta ako tuwing meron siyang mga rally tuwing weekend lang kasi Monday to Friday meron akong trabaho niya. Okay? So, ayun na nga. So, natanong ko siya tungkol kay Percy Lapid. Kasi nga, matindi talaga yung mga banat sa kanya ni Percy Lapid. Sabi ko, Yorme, si Percy Lapid namatay, no? Sa tingin mo, sinong pumatay doon? Tinanong ko siya. Alam mo, sagot niya sa akin, alam mo, Boss Dada, nung ina-atake niya ako, kasi tinanong ko siya, buti, Yorme, nung binabanatan kanya, sobrang below the belt. Kasi nagpunta si Isko sa Paris, tapos, finake news niya si Isko eh. Nakipag-away daw si Isko doon.
So, tinanong ko si Isko, Yorme, anong issue ba talaga dun sa Paris? Sabi niya, pinagtitripan yung anak ko. Siyempre, tatay ako, papalag ako, anak ko yun eh. Binabangga-bangga yung anak ko. Yung pala, modus pala yun nung mga egoy sa Paris. Tapos pagka pumalag ka, papalibutan ka, tas dudukutan ka. Oo, napansin ko tas may mga Pilipino na lumapit sa amin, tumulong din sa amin. Pero pumalag talaga ako, batang tondo ako Kahit nasan ako, dala-dala ko yung pagiging batang tondo ko, tsaka anak ko yan O sabi ko, kasi sabi niya ganito, ganyan nagyabang ka daw na mayor ka. Sabi niya, hindi naman ako kilala doon, hindi naman ako mayor doon. But anyways, to cut the story short, bakit hindi ka nagdemanda kay Percy Lapid? Sobrang tindi ng mga banat niya sa'yo. Parang borderline illegal na. Alam mo, sabi niya, alam mo, yung mga ganyang tao, Boss Dada, naniniwala ako na yung mga ganyang tao, eventually, meron kang ma-encounter or meron kang mababanatan. Kasi kung ako, pinipake news mo ako, meron kang mababanatan na mga tao na willing gumawa ng masama para lang alagaan yung kanilang reputasyon or para lang maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili from your attack. It just so happened na hindi ako yun. Kasi hindi ako balat sibuyas. Sanay ako. Kayo nga, binabanatan nyo ako dati. Grabe nga kung gulpihin nyo ako dati. Noong nagkaroon kami ng conflict ni Pangulong Duterte, grabe nga kung awayin nyo ako dati. Pero, sabi niya, ano ako? Sports ako. Alam ko naman na politika lang yan. So, sabi ko, eventually, may makakatapat din ito. Meron akong isang narinig, sabi niya. Meron akong isang narinig na binanggit niya ang pangalan na konektado sa Pogo. At alam ko na itong tao na ito, uubusin ang lahi mo. Oo, makakahanap ka ng katapat mo. Sa dami ng mga binabalahura mo, makakahanap ka ng katapat mo. Kasi ang binabalahura niya kung sino-sino. Tayo, sino bang mga binabalahura natin? Yung talagang mga balahura. Kasi siya, pati pribadong tao, binabalahura niya na Tayo, ang binabalahura natin, yung mga magnanakaw lang sa Pilipinas, ilan-ilan lang yan. Mga congressman, mga nasa Malacanang, si Martin Romualdez, yan lang ang mga binabanat-banatan natin tsaka mga dilawang ulol. If in the case or in the event na something will happen to us, konti lang yung konti lang yung iimbestigahan mo. Sila lang ang gagawa ng masama. Pero hindi kami bumabanat ng mga local level, Pogo level, mga Chinese mafia level. Hindi kami babanat ng ganun. Kasi, let us, pinababayaan na namin yun sa otoridad. Etong mga malalaking tao, lalong-lalo na yung mga nationals, itong mga congressman na gumagawa, nagbabalangkas ng mga batas natin, mga senador, itong mga pinapasweldo natin ng mga taga-DPWH at kung saan-saan pang mga departamento, yan ang binabantayan natin at corruption at mga maling ginagawa ng mga yan. Kasi pag inatake natin yan, ginagawa natin to para sa bayan. Ngayon, bumalik tayo, namatay. Yun ang sabi niya. Nakahanap siya ng katapat. Alam ko talaga na eventually, makakahanap ka ng katapat dahil sa ginagawa mo. Kasi yung ginagawa nga niyang pambababoy, hindi na normal pati mga nanay, tatay, anak, apo kasama. Hindi ba? So below the belt na masyado. So ngayon may namatay na isang vlogger. Grabe ka below the belt bumanat ito. Grabe. So ito papakita ko lang sa inyo. Pakita lang ko sa inyo ng mga videos. Ito, una, pasok. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si digong nag-aagaw buhay. Di ba? Ganyan mag-content yan, yung binaril na babae. Mayroong isang binaril na babae, ito yun. Binaril sa ulo. Pinagtatawanan ba natin? Medyo. Bakit mo hindi pagtatawanan? Kasi ganito. Ganito, putulin ko lang tong video na to Nung nakita ko yun, nalungkot ako Nalungkot din ako, sabi ko, kasi siyempre kasama natin sa industriya. Although, ang ginagawa nito, hindi na vlogging, ginagawa nito trolling na hindi naman siya nagko-content ng matino. Lahat naman ng content niya fake news lahat naman, puro pambababoy lang, minumura. Kasi minumura lang niya paulit-ulit si Inday, si Baste, si Pulong, si Pangulong Duterte. Wala na siyang ibang minumura. Yun lang. Tsaka sila Robin. Basta anyone connected to the Dutertes, mumura-murahin. As in, mumurahin lang ng walang dahilan. As in, walang dahilan, walang topic. Basta mumurahin lang nila. Putangin na mo, Inday Sara. Putangin na mo, Pangulong Duterte. Putangin, tatay nyo karton. Ganun lang sila. As in, ganun lang sila. So, syempre nalungkot tayo noong pinadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa at ikinulong. Nalungkot tayo. Pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Pinagtatawanan nila yung lungkot natin. Nagalit ba tayo sa kanila? Tangina ninyo. Mga wala kayong puso.
O, hindi ba? Hindi tayo nagalit. Bagkos, pero kita natin sa kanila, mga ulul. Matapang tayo na hinarap natin yung pangkukupal nila. O, ngayon, bumaliktad ang gulong ng buhay. O, nakita ko na binaril. Di ako una naniwala kasi sabi ko mga fake news peddler to the boy who cried wolf. O, alam ko mga fake news peddler to, mga buwakan ng ina nito. So, sabi ko hindi totoo yan. Hindi ako maniniwala sa mga nakikita ko dyan hanggat di lumalabas sa media. Lumabas na sa media na binaril pala talaga sa mukha ito. Binaril sa mukha, binaril sa ulo, pati yung kanyang juwa. Ngayon, maawa sana ako. Putang ina, nakita ko yung mga post ng mga kasamahan niyang fake news peddler. Tangina, sinisisi kay Inday. Ha? Ba't pag-aaksaya ng panahon ni Inday yan? Papatay lang ng tao si Inday. Bakit yan pa? Hindi na lang yung kaaway niya si Bongbong tsaka si Martin Romualdez. Yun yung pinagbantaan niya, sabi nila. Bakit hindi yun na namatay? Bakit ito pa? Tangina, sino ba ito? Napaka Nobel ba na tao nito? Ito ba pag pinatay mo to, mawawala ang paghihirap ng Pilipinas? Tangina, mababawasan lang yung mga sumisinghot ng matitinong hangin natin dahil masasamang hangin lang naman inilalabas ng mga putang ina nito hindi ba? Ngayon, nung nakita ko na ginagago na naman nila, pati ba naman pagkamatay nitong tao na to, maaawa ka na sana Kaya lang, isinisisi na naman sa mga Duterte. Na kesyo, may listahan daw sila ng mga papatayin. Puta, may listahan pala kayo ng mga papatayin Bakit hindi nyo pinablatter para hindi sana namatay ito? So gumagawa na naman yung mga vlogger nila ng sitwasyon, gumagawa na naman sila ng mga pag-uusapan para maisisi kay kay Inday Sara. Ngayon, pwede na naman ito na magamit sa impeachment na, kita mo? Yung bumabanat sa kanya, namatay na. Putang inang, buti sana kung lahat kayo namatay. Hindi. Isa lang naman, dadalawa lang naman. One life is too many, sabi nga nila. But then again, yung klase ng buhay na namatay, putsang inang yan, ganito ang ginagawa sa kanya nung siya'y buhay pa ganito yung ginagawa niya. Mambalahura sa mga Duterte. Sinasabi niya, gusto daw niya mag-agaw buhay si Duterte. Ano nangyari sa'yo ngayon? Wala nang buhay. Nga. Nga. Tuloy pa natin sinasabi niya rito. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Pangit pa ugali. Maawa ka dyan. Maawa ka sa ganyan tao. Hindi ba? Tanongin yung sarili nyo. Baka sabihin nyo, ito naman grabe naman to si Boss Dada, patay na kinontent pa. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, sa impyerno din naman mapupunta yan. Pagdating sa impyerno, putang ina, susunog-sunugin araw-araw yung miyat-maya. Susunog-sunugin yung mukha niyan, papasupasuin ng bagayan. Gano'n ang mangyayari dyan. So, dapat ba natin pinag-uusap? Para magsilbing aral sa mga putang ina mga kasamahan nito na ganitong mga ugali na hindi na kayo nagko-content. Okay man lang na ipagtanggol nila si Bongbong. Okay man lang yun Si Bongbong ang pinakamagaling sa buong mundo. Napagawa ni Bongbong Marcos ito. Sa sobrang galing niya, pwede na siya magtayo ng sarili niyang planeta. May sarili siyang mundo. Sa sobrang galing niya, may sarili siyang mundo. Di ba? Okay man lang yun. Maglabanan tayo ng ganyan. Si Pangulong Duterte, nung siya'y mayor, siya'y ganito, ganyan. Yung si Inday Sara, ganito, ganyan. Pero yung putsang ina, gusto mo mamatay yung tao dahil sa walang kadahilanan. Basta gusto mo lang mamatay siya. Putya, tama ba yun? Tapos ngayon, kapag namatay ka, binalik-balikan nito. Kasi sabi ko kasi, marami mga tao pag namatay, narinig ko lagi yan. Bumabait lang ang tao pag namatay. Paano? Pag alam mo, mabait yan. Mabait yan lahat ng namatay, ganun yung marinig mong mga kwento ng mga nasa lama. Yung bait pa naman yan, sayang. Pero wag ka. Putya na, nung buhay pa yan, putya, hindi siya nababaitan doon. Nung namatay na lang, yung awa niya, naging mabait na yung tao. Pero ito, hindi. Walang bait ito. Parang nasiraan ng bait itong babae na to, diretso. Masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Hindi kami nasasatisfied ba? Hindi raw sila nasasatisfied. Gusto nila agaw buhay si Pangulo. Tapos sasabihin nila, pinagtatawanan ng mga DDS, pinagtatawanan din. Tuwan-tuwa kami ngayon. Pantakin mo na wala ng isang tarantado sa social media. Nawala ng isang balasuba sa social media. Di ka ba naman matutuwa niyan? Ang toxic na ng social media, putang ina, ganito pang mukha mo. Okay man sana. Kung kamukha siya ni Ivana Alawi, tas gumaganyan siya, okay lang. Pero kung ganyan na mukha mo, putang ina, sama pa ng ugali mo. Sa impyerno ka talaga mapupunta, walang ganitong mukha sa langit, bawal to Kahit mabait siguro ito, pag pumunta to sa langit, sasabihin ni San Pedro, pangit ka, bawal ka rito. Pangit ka. Kasi alam mo, ang tao pumapangit. Alam mo kung bakit? Sobrang sama ng niyan. Sobrang sama ng
ng espiritu niya, ng kalooban niya. Kaya yung nagmamanifest sa mukha niya, sabi ko nga sa inyo, at this point in time, pagkapangit ka pa rin, with all the science, hindi na kayang pagandahin ng science mukha mo, puta, budhi mo na yan. Oo. Espiritu, kaluluwa mo na yan. Kapag pangit ka pa rin, sa dami ng beauty products, andyan na yung Chinchansu, andyan na yung Eskinol, Maxipil, andyan na yung Everbilena. O, tiyangin na, namatay na yung may-ari ng Everbilena, nakakagawa ng pampaganda para sa'yo. Pangit ka pa rin. Pucha, maniwala ka. Oo, ano mo na yan? Budhi mo na yan. Kaluluwa mo na yung pangit, kaya nagmamanifest sa mukha mo. Ito, itsura pa lang nito. Puchang ina niyan. Nagpatangos nga ng ilong to. Kala ko nagpatangos ng ilong to para para gumanda siya. Yung pala nagpatangos ng ilong para maraming bulak malagay eh. Oh, sarap, masarap tong pakiramdam na to, sabi ko sa inyo, kasi grabe. Ilang taon na ginaganito nila si Pangulo at saka sagad. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong, namumura ko yan dahil sa katangahan niya. Si Bongbong, namumura ko dahil sa pagnanakaw niya. Pero putsang ina, ako, nagdadasal din ako na, putsang ina, last na tulog niya na ngayong gabi. Hindi na siya magising. Pero putsa, ano naman yun, out of anger. Oh, dahil nga sa mga bibilitel niya sa problema ng mga Pilipino. Pero ito, iba eh. Iba eh, di mo alam kung saan nanggagaling yung galit eh. Oh, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit. Diretso. Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Ayun. Aray, a few moments later, putang ina niyan, siya ang nawalan ng buhay. Gusto niya mag-agaw buhay si Pangulong Duterte, siya ngayon ang isinugod sa morgue. Oh, tang ina niyo, buhay pa kayo? Oh. Baka naman gawin niyo pa ako suspect dyan, ha? Ano gawing suspect dyan? Unang-una sa lahat, pakialam ko naman dyan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga magpakabait na kayo. O, kayong mga vlogger na mga bayaran ng administrasyon na hindi na kayo nakakatulong sa administrasyon ninyo. Putsang ina ninyo, naninira na lang kayo ng kapwa ninyo. Tigil nyo na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban.
Sa harap ng kamera, walang halong